Napapansin mo rin ba na parang mas mabilis ka nang mapagod ngayon? Yung kahit konting lakad lang sa palengke, pakiramdam mo parang nag-jogging ka na. O kaya naman parang ang hirap ng mag-isip ng malinaw, may gustong sabihin pero hindi agad mahanap ang tamang salita. Kung nararanasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors sa Pilipinas ang nakakaranas ng ganito araw-araw. Pero ang tanong, normal lang ba talaga ito sa pagtanda? Ang sagot, hindi palaging. May mga pagkakataon na ang panghihina ng katawan at pagiging malilimutin ay dulot ng mga pagkaing kulang sa sustansya. Ang magandang balita, may mga simpleng prutas na pwedeng makatulong. Hindi mahal, madaling hanapin sa palengke at subok na ng marami. Ngayong araw pag-uusapan natin ang ice prutas na pampalakas ng katawan at utak, mga murang lunas para sa mga laging nanghihina. At sa part 1 na ito, sisimulan na natin sa 2 prutas na baka nasa prutasan lang sa kanto nyo pero hindi nyo alam, sobrang ganda pala sa katawan at isipan. Unang prutas, saging. Kung may award ang prutas na pambansang pampalakas, siguro saging na yun. Simple lang ang hitsura pero grabe ang benepisyo. Bakit ito mahalaga para sa seniors? Una, mataas ito sa potassium, isang mineral na tumutulong para hindi manghina ang muscles. Alam mo ba na kapag kulang ang potassium sa katawan, mas madali kang makaramdam ng pagod, pananakit ng kalamnan, at minsan ay pamumulikat pa. Kaya kung madalas kang nananakit ang katawan o parang laging pagod kahit walang ginagawa, baka kulang ka lang sa potassium. Isang saging kada araw, lalo na sa umaga, ay malaking tulong na agad. Pwede mong ihalo sa oatmeal, gawing banana Q, o kainin lang ng diretso. Kahit anong paraan panalo pa rin sa sustansya, pero hindi lang pampalakas ng katawan ng saging. May laman din itong tryptophan, isang natural na compound na nakatutulong para gumaan ang pakiramdam at gumanda ang tulog. Kaya kung isa ka sa mga seniors na hirap matulog sa gabi, subukan mong kumain ng saging 1 oras bago matulog. Baka ito na ang simple pero epektibong solusyon na matagal mo nang hinahanap. At isa pang bonus, mataas din ito sa fiber, kaya kung problema mo rin ang pagtitibi o constipation, makatutulong din ito. Ikalawang prutas, abokado. Oo. Medyo mas mahal ng kaunti ang abokado kumpara sa ibang prutas. Pero kung tutuusin, ang dami nitong benepisyo para sa kalusugan. Sulit na sulit sa bawat piso. Ang abokado ay kilala bilang brain food. Bakit? Dahil mataas ito sa healthy fats na tinatawag na monounsaturated fats. Huwag kang matakot sa salitang fats. Ang mga healthy fats ay mahalaga sa kalusugan ng utak. Tinutulungan nitong manatiling aktibo ang brain cells, pinapabuti ang memorya, at pinoprotektahan laban sa demensya o pagkalimot. Marami sa mga seniors ang nagrereklamo ng nakakalimot na ako o parang lutang ang utak ko. Sa maraming pagkakataon, hindi lang ito dahil sa edad, kundi dahil kulang tayo sa mga pagkain na nagpapalakas sa utak tulad ng abokado. Pwede mong ihalo ang abokado sa tinapay, gawin itong palaman, o kaya'y gawing panghimagas na may konting gatas at asukal. Pero kung may high blood ka, iwasan lang ang sobrang tamis. Pwede mo rin itong gawing shake. Dagdagan ng konting yelo at gatas, ayos na. Bukod sa fats, mayaman din ang abokado sa vitamina E. Isa ito sa mga antioxidants na tumutulong para mabawasan ang inflammation sa katawan at utak. Kapag mas mababa ang inflammation, mas maganda ang daloy ng dugo, mas magaan ang pakiramdam, at mas mabilis mag-isip. Kaya kung gusto mong tumalas ulit ang memorya, bumilis ang pagproseso ng isip at hindi palaging parang lutang, subukan mong magdagdag ng abokado sa pagkain mo kahit 2 beses sa 1 linggo lang. Minsan kasi, akala natin ang lunas sa panghihina at pagkamalilimutin ay laging nasa gamot o supplement. Pero sa totoo lang, nariyan lang din sa hapagkainan natin. Prutas na mura, masarap at makatutulong agad kung gagawin nating bahagi ng araw-araw. Ngayong napag-usapan na natin ang saging at abokado, sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin pa natin ang 2 prutas na pwedeng hindi mo akalain na sobrang ganda pala para sa katawan. Isa sa kanila,
akala ng iba ay para lang sa pampatamis. Pero sa totoo lang, kayang-kayang palakasin ang katawan at linawin ang isip. Kung gusto mong mas humaba pa ang buhay, maging aktibo at iwas sa karamdaman, abangan mo ang part 2. Kung nakarating ka pa rito, i-comment mo nga ang salitang saging abokado lakas para malaman kung kasama pa rin kita. Kung nabigla ka sa benepisyo ng saging at abokado, tiyak na magugulat ka rin sa susunod nating dalawang prutas. Dahil minsan, ang akala nating simpleng panghimagas lang, pwede palang maging natural na gamot para sa katawan at isipan. Ang ikatlong prutas, pakwan o pakwan. Yung makatas, mapula at karaniwang binibili tuwing tag-init. Pero hindi lang pala ito pampatanggal ng uhaw. Isa ito sa pinakamagagandang prutas para sa seniors na madaling mapagod at kulang sa hydration. Ang katawan ng matatanda ay mas mabilis mawalan ng tubig, lalo na kung mainit ang panahon o kung may maintenance na gamot na pwedeng magdulot ng dehydration. Kaya ang pakwan ay perfect dahil halos 72% ng laman nito ay tubig. Pero hindi lang yan. Ang pakwan ay may taglay ding L-citrulline, isang natural na compound na tumutulong para paluwagin ang daluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas gumaganda ang sirkulasyon, mas naipapasa ng maayos ang oxygen sa buong katawan, kaya mas kaunti ang pagod, mas magaan ang katawan. Kung isa ka sa mga seniors na konting hakbang paakyat lang ay hinihingal na, baka kailangan lang ng mas maraming pagkain na nakatutulong sa sirkulasyon at isa na roon ang pakwan. Simple lang, isang hiwa tuwing merienda, malamig na pakwan tuwing tanghali, o kaya'y shake kung trip mo ng malamig, walang halong kemikal, walang gastos sa gamot, pero malaki ang epekto sa enerhiya. May taglay din itong lycopene, isang antioxidant na tumutulong para protektahan ang cells ng katawan laban sa pagkasira. Sa simpleng salita, panangga ito laban sa mga sakit na karaniwan sa mga may edad tulad ng high blood, problema sa puso at maagang memory loss. At huwag mong iitsa ang buto ng pakwan kung gusto mong subukan. Mayaman din yan sa zinc at magnesium na mahalaga para sa utak at nerbiyos. Ika-4 na prutas, mangga. Ay sino bang hindi mahilig sa mangga? Mapapait man o matamis, maraming Pilipino ang may paboritong klase ng mangga. Pero bukod sa pagiging masarap, ang mangga ay puno ng sustansya na makatutulong sa kalusugan ng ating mga seniors. Unang-una, ang mangga ay mataas sa vitamin C na tumutulong palakasin ang immune system. Kung madalas kang sinisipon, madaling kapitan ng trangkaso o pakiramdam mo laging may sakit ang katawan mo, baka kulang ka lang sa vitamina C. Pero ang hindi alam ng marami, ang mangga rin ay may taglay na vitamin B6 at folate, mga sustansyang mahalaga para gumana ng maayos ang utak. Kapag kulang tayo sa mga ito, mas nagiging malilimutin, mas madali tayong ma-stress, at mas mahina ang mental clarity. Isa pa, ang mangga ay may tinatawag na zeaxanthin at lutein, dalawang uri ng antioxidant na mahalaga sa kalusugan ng mata. Kaya kung gusto mong alagaan hindi lang ang utak mo kundi pati paningin mo, isama mo ang mangga sa regular mong diet. Pero tulad ng ibang prutas, dapat pa rin sa tamang dami. Kung may diabetes ka o mataas ang blood sugar mo, limitahan lang sa maliit na piraso kada araw, lalo na kung matamis ang klase ng mangga na kinakain mo. Isa pang magandang paraan ng pagkain ng mangga ay isama ito sa salad. May konting kamatis, pipino at kung gusto mo, tokwa. Masarap, mura at sigurado akong mapapasarap ang kain mo habang pinapalakas mo ang katawan mo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kailan huling beses mong kumain ng pakwan o mangga? Hindi lang bilang panghimagas, kundi bilang parte ng pag-aalaga sa sarili mo. Minsan kasi nakakalimutan natin na ang pagkain ay hindi lang para sa panlasa. Ito rin ay gamot, gabay at puhunan sa mas maayos na pagtanda. Kung iisipin mo, hindi naman kailangang maging mahal ang healthy living. Hindi mo kailangang bumili ng imported na supplement o mamahaling gamot. Ang kailangan lang, tamang kaalaman at tamang prutas. At ang mas maganda pa rito, kapag pinagsama mo ang mga prutas na ito,
saging, abokado, pakwan at mangga. Ang epekto sa katawan ay parang full package. Pampalakas ng laman, pampabuti ng daloy ng dugo, pampalakas ng utak at proteksyon laban sa sakit. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huli sa 6 na prutas na to. Isa rito, sobrang mura pero underrated. At isa pa, halos hindi pinapansin sa palengke pero kayang-kaya pala nitong palakasin ang resistensya at pag-iisip ng isang senior. Isa sa kanila pwedeng ilaga, gawin tiya o kainin ng hilaw. Kaya huwag mong palalampasin ang part 3. Baka yan na ang prutas na matagal mo nang hinahanap para sa mas malakas, mas malinaw at mas masiglang katawan. Kung umabot ka sa parting ito, i-comment mo nga ang salitang pakwan manggagaling para malaman kung kasama pa rin kita. Ang tanong mo ngayon, sa dami ng prutas na nabanggit natin, saging, abokado, pakwan at mangga, meron pa bang pwedeng idagdag na mura, madaling hanapin at may tunay na epekto sa katawan at isipan ng isang senior? Ang sagot, oo. At baka hindi mo ito inaasahan. Panglima sa ating listahan, bayabas. Yes, bayabas. Isa sa mga pinakaabot kayang prutas sa Pilipinas. Madalas natin itong makita sa tabi ng kalsada, sa bakuran, o kaya'y binibenta ng mga naglalako. Pero sa kabila ng pagiging simpleng prutas, bayabas ay isang superfood para sa matatanda. Una, sobrang taas ng vitamin C nito. Mas mataas pa kaysa sa mangga at kahit sa orange. Isa lang na bayabas, pwede nang makumpleto ang daily vitamin C needs mo. Alam mo ba kung bakit mahalaga ito? Dahil ang vitamin C ay hindi lang panlaban sa sipon, kundi pampalakas din ng katawan, panlaban sa stress at pampalakas ng resistensya. Pero hindi lang doon natatapos ang galing ng bayabas. Mataas din ito sa antioxidants at fiber. Kung problema mo ang panunaw o pagdumi, makatutulong ito. Ang regular na pagdumi ay mahalaga para mailabas ang toxins sa katawan. Kapag hindi maayos ang bituka, apektado rin ang energy level. At pati na rin ang focus ng utak. Ang bayabas din ay may taglay na tinatawag na quercetin, isang compound na sinasabing may anti-inflammatory properties para sa mga seniors na may arthritis, pananakit ng kasukasuan, o matagal mawala ang sakit sa katawan. Malaking tulong ito. Pwede mong kainin ang bayabas ng hilaw, ilaga at gawing tsaa o isama sa salad. Basta siguraduhin mong malinis at walang mga insekto sa loob, lalo na kung nanggaling lang sa puno. Ika-6 na prutas, papaya. Alam nating lahat ang papaya ay pangkaraniwan sa mga hapag ng Pilipino. Pero alam mo ba kung gaano ito kahalaga sa isang senior na madalas mapagod at maguluhan ang isip? Una, papaya ay may taglay na papain. Isang enzyme na tumutulong sa digestion. Kapag mas magaan ang panunaw, mas maganda ang energy ng katawan. Hindi masyadong nai-stress ang tiyan at bituka, kaya mas may lakas ang katawan para sa iba pang gawain. Pero ang isa pang napakagandang benepisyo ng papaya ay ang taglay nitong vitamin A at E na magka-partner sa pagpapalakas ng immune system, pagpapaganda ng balat, at higit sa lahat, sa pagprotekta ng cells ng utak. Kaya kung gusto mong hindi ka madaling mapagod, malinaw ang pag-iisip, at magaan ang katawan, papaya ay swak na swak. Marami rin sa matatanda ang hirap sa panunaw, lalo na sa gabi. Kung isa ka sa kanila, subukan mong kumain ng kaunting papaya sa hapon. Bukod sa masarap, makatutulong pa sa regular na pagdumi at masarap na tulog. May isang pag-aaral pa na nagsasabing ang papaya ay nakatutulong din sa mga taong may mahinang memorya. Hindi man ito magic na instant ang resulta. Pero kapag isinama mo sa araw-araw, makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Kaya ngayong nakumpleto na natin ang 6 na prutas, balikan natin saglit kung anong benepisyo ang makukuha mo. Today's saging, pampalakas ng katawan laban sa pagod, tulong sa tulog. Abokado, pampalakas ng utak, taglay ang healthy fats at vitamin E. Pakwan, panlaban sa dehydration, pampababa ng blood pressure, pampabuti ng sirkulasyon. Mangga, pampalakas ng immune system at memorya. May taglay na vitamin B6 at lutein. Bayabas, pinakamataas sa vitamin C,
pampalakas ng resistensya, panlaban sa sakit, papaya, pampagaan ng panunaw, may vitamin A at E, tulong sa clarity ng isipan. Lahat ng ito ay hindi mo kailangang hanapin sa mamahaling grocery. Nasa palengke lang, nasa bakuran, o minsan, binibenta ng kapitbahay. Hindi mo rin kailangan ng maraming pera. Ang kailangan lang ay disiplina at kaalaman. Isipin mo ito, bawat prutas na kinakain mo hindi lang pampabusog, kundi puhunan para humaba ang buhay mo ng malakas, masaya at malinaw ang pag-iisip. Ang prutas ay hindi pang merienda lang. Ito ang tunay na gamot ng kalikasan, libre, masarap at subok na. At alam mo ba ang pinakamagandang gawin? Ihalo-halo ang mga prutas na ito. Pwede kang gumawa ng fruit bowl, may saging, bayabas at papaya. O kaya'y mag-smoothie gamit ang abokado, mangga at konting pakwan. Ang resulta, isang napakasarap, natural at makapangyarihang pampalakas na hindi kailangang gastusan ng malaki. Bilang isang senior, deserve mong maging malakas, malinaw mag-isip at hindi laging nanghihina. Hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang kita. Ang kailangan mo lang ay aksyon at ngayong alam mo na kung anong prutas ang tutulong sa'yo, simulan mo na agad bukas. Kung gusto mo ng simpleng panimula, isang prutas lang bawat araw. Sa Lunes, saging. Sa Martes, pakwan. Sa Miyerkules, bayabas. Gawin mong routine hanggang sa maging bahagi na ito ng pang-araw-araw mong buhay. At kung sa mga susunod na linggo ay mapansin mong mas gaan na ang katawan mo, mas malinaw ang isip mo, at mas bihira kang mapagod, alam mong tama ang ginawa mong desisyon. Salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, pwede mong i-comment kung anong prutas ang pinakapaborito mo at bakit. Gusto kong malaman kung ano sa anim na to ang gagawin mong bahagi ng diet mo. At syempre kung gusto mo pa ng ganitong natural, mura at practical na payo para sa kalusugan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang bell para updated ka palagi. Kung umabot ka hanggang dulo, i-comment mo ang salitang Bayabas Papaya Talino para malaman kong kasama pa rin kita. Ngayong nakuha mo na ang 6 na pangunahing prutas na pampalakas ng katawan at utak, baka iniisip mo, may iba pa bang prutas na pwedeng idagdag kung sakaling wala sa palengke ang mga yon? O baka gusto mo pa ng dagdag na pagpipilian para hindi ka nagsasawa sa iisang prutas araw-araw? Ang sagot ay oo. Marami pang lokal na prutas sa Pilipinas na murang-mura lang pero bihirang nabibigyang pansin. Kaya sa part 4 na ito, ibabahagi ko sa iyo ang ilang bonus prutas na hindi man kasali sa original na 6 pero pwedeng-pwede mong idagdag sa diet mo para mas lalong lumakas ang katawan at tumalas ang isipan. Unang bonus prutas, chiko. Marami sa atin ang lumaki na may puno ng chiko sa likod ng bahay. Pero alam mo bang isa ito sa mga underrated fruits pagdating sa energy at mental focus? Ang chiko ay may natural sugar na hindi mabilis magpataas ng blood sugar kumpara sa soft drinks o processed desserts. Ang ganitong klaseng asukal ay nagbibigay ng sustained energy. Ibig sabihin, hindi bigla ang taas-baba ang pakiramdam mo. Bagay na bagay ito sa seniors na madaling mawalan ng sigla tuwing hapon. Bukod sa enerhiya, ang chiko ay mayaman din sa iron na mahalaga para maiwasan ang anemia. Kapag kulang ka sa iron, madali kang mahilo, manlamig o mawalan ng gana. Kaya kung nararanasan mo ang mga sintomas na yan, subukan mong kumain ng 1 to 2 pirasong chiko tuwing hapon. Pangalawang bonus prutas, langka. Too, langka. Hindi lang ito pang halo-halo o pang sausawan sa saging na saba. Ang langka ay mayaman sa vitamin B complex, lalo na ang B1 at B3, na mahalaga para sa nerve health at utak. Kung ikaw ay laging nakakaramdam ng pagkangalay, parang may tusok-tusok sa kamay o paa, o parang lutang ang pakiramdam, baka kailangan mong dagdagan ang intake mo ng ganitong klaseng bitamina. Mayaman din ang langka sa potassium na tulad ng saging, nakatutulong para hindi manakit ang muscles o manghina. Pero ang pinaka-interesting dito, ang langka ay may taglay na phytonutrients na may anti-cancer properties at anti-aging effects.
O, anti-agings, ibig sabihin, nakatutulong itong panatilihing bata ang cells mo. Pwede mong kainin ito ng hilaw, ilaga, o ihalo sa sabaw ng munggo o tinolang manok. At kung gusto mong gawing panghimagas, konting gata at asukal lang. Solved na. Pangatlong bonus prutas. Kamiyas, hindi man ito popular bilang panghimagas, pero ang kamiyas ay isang superfood na natural na detoxifier. Mataas ito sa oxalic acid na tumutulong sa paglinis ng katawan mula sa toxins. Madalas itong ginagamit sa pagluluto ng sinigang, paksiw o pang-asim ng ulam. Pero kung kaya mong tiisin ang asim, subukan mong ilaga ito ng bahagya at gawing parang tea. O kaya, gawing shake na may konting honey. Huwag lang susobrahin kung may hyperacidity ka. Ang kamiyas ay makatutulong din sa pagpigil ng uric acid buildup. Kaya mainam ito sa mga may gout o sumasakit ang kasukasuan. At dahil may vitamin C din ito, panlaban pa ito sa sipon at lagnat. Kaya't kung gusto mong magsama ng natural na panglinis ng katawan habang pinalalakas mo ang katawan at isipan, kamiyas ang sagot. Pang-apat na bonus prutas, santol. Alam mo bang ang santol ay may taglay na flavonoids na nakatutulong sa heart health? Maraming seniors ang takot sa stroke at atake sa puso. At tama lang, pero hindi alam ng marami. Ang simpleng santol ay may natural compounds na pinoprotektahan ang puso at daluyan ng dugo. Ang laman nito ay may fiber na tumutulong sa digestion at ang buto, huwag mo lang nanguyain, ay may oils na pinag-aaralan na rin ngayon bilang posibleng gamot sa inflammation. Pwede mong kainin ang santol na may konting asin o gawing atsara. Basta siguraduhin mong malinis ang pagkakaprepara. Itong mga bonus prutas na ito, chiko, langka, kamiyas at santol, ay pwedeng idagdag sa diet mo kahit ilang beses lang kada linggo. Hindi mo kailangang kumain ng lahat sa isang araw. Pwede mo lang idagdag bilang palit o halo sa 6 na naunang prutas. Ang susi ay variety. Kapag iba-iba ang kinakain mong prutas bawat araw, mas kumpleto ang nutrisyong nakukuha ng katawan. Mas maraming vitamins, minerals, antioxidants, at enzymes ang pumapasok sa katawan na siyang bumubuo sa mas malakas, mas malinaw, at mas masayang senior life. Isipin mong parang puzzle ang kalusugan. Bawat prutas ay isang piraso, at kapag pinagsama-sama mo ang tamang piraso, nabubuo ang kabuuang larawan ng mas malusog na katawan at mas matalas na isipan. Sa Part 5 gagawa tayo ng isang konkretong plano. Para hindi ka malito kung anong prutas ang kakainin sa araw-araw, magbibigay ako ng simpleng gabay mula Lunes hanggang Linggo na pwede mong sundan. Dagdag pa rito, ituturo ko rin ang mga paraan para mas mabilis masipsip ng katawan ng sustansya. Para hindi lang basta pumapasok, kundi talagang ginagamit ng katawan mo. Kaya huwag mong palalampasin ang Part 5. Dito natin pagsasama-samahin ang lahat ng natutunan mo at gagawin natin itong konkretong aksyon na kaya mong sundan. Kung nakarating ka pa rito, i-comment mo ang salitang Langka Chico Galing para malaman kong kasama pa rin kita. Ngayong alam mo na ang 6 na pangunahing prutas plus ilang bonus na pwedeng idagdag, ang tanong na lang ngayon ay, paano ko ito gagawing parte ng araw-araw kong buhay? Kasi kahit gaano kaganda ang impormasyon, kung hindi mo maisasama sa routine mo, mananatili lang itong kaalaman, hindi aksyon. Kaya ngayong Part 5, tutulungan kitang buuin ang sarili mong prutas na plano. Isang simpleng weekly guide para hindi ka malito kung anong prutas ang kakainin mo bawat araw. Lunes, saging at bayabas. Simula ng Linggo sa prutas na parehong pampalakas ng katawan at panlaban sa sipon. Saging sa umaga, bayabas sa hapon. Kung may banana Q o minatamis na bayabas, pwede rin, basta hindi sobra sa asukal. Martes, mangga at pakwan. Maganda ito kung mainit ang panahon. Mangga bilang dessert sa tanghalian, pakwan sa merienda o gabi. Pampalinaw ng mata, pampalakas ng dugo, at panlaban sa dehydration. Miyerkules, papaya at chiko. Midweek na, kaya bigyan natin ng pahinga ang bituka. Papaya sa hapon para sa digestion, at chiko kung gusto mong may natural energy boost sa umaga. Huwebes, abokado at kamyas abokado sa tinapay para sa almusal, kamyas shake o tsaa sa hapon.
pampalinaw ng utak, pampalinis ng katawan, lalo na kung feeling mo parang mabigat ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Biyernes, langka at bayabas, langka sa almusal kung gusto mo ng medyo matamis, at bayabas ulit sa gabi para sa immunity. Pwede mo ring gawing fruit salad kung gusto mo ng kakaiba. Sabado, pakwan at papaya, panlinis at pampagaan ng pakiramdam. Kung may lakad ka ngayong Sabado, magandang kombinasyon ito para hindi ka madaling mapagod. Linggo, free day or mixed day. Sa linggo, pwede mong ihalo-halo ang prutas kahit anong gusto mong ulitin sa 6. O kaya mag-experiment ka ng bagong combo. The goal here is variety and enjoyment. Pero ang tanong, paano masisigurado na nasisipsip ng katawan mo ang mga nutrisyon ng mga prutas na to? Heto ang mga simpleng tips para sa mas epektibong absorption ng vitamins at minerals. 1. Huwag laging sabayan ng kape. Alam kong marami sa atin ang hindi pwedeng hindi magkape sa umaga. Pero kung pwede lang, huwag sabayan ng pagkain ng prutas at kape sa iisang oras. Ang caffeine ay maaaring makaistorbo sa absorption ng ilang vitamins, lalo na vitamin C at iron. Maghintay ka muna ng 30 minutes bago uminom ng kape kung kakakain mo lang ng prutas. 2. Magdagdag ng kaunting healthy fat. Yung mga vitamins tulad ng A, D, E at K ay fat-soluble. Ibig sabihin mas nasisipsip ng katawan kung may konting taba. Kaya't kung kakain ka ng mangga o papaya, pwedeng samahan ng kaunting mani o itlog o kahit konting mantikang olive oil sa salad. Ang abokado ay perfect din para dito. 3. Uminom ng sapat na tubig buong araw. Kahit gaano kaganda ang pagkain mo, kung kulang ka sa tubig, mahihirapan ang katawan mong iproseso ang nutrients. Siguraduhing umiinom ka ng hindi bababa sa 6 man 8 baso ng tubig bawat araw. Mas marami pa kung mainit ang panahon o pawisin ka. 4. Iwasan ang labis na asukal kapag gumagawa ng prutas shake. Minsan, nagiging unhealthy ang prutas dahil sa dami ng asukal na idinagdag. Kung gagawa ka ng shake, mas mainam na natural na tamis ng prutas lang. Kung kailangan talagang dagdagan, subukang gumamit ng honey o konting muscovado sugar. 5. Ugaliing maglakad o kumilos pagkatapos kumain. Ang simpleng paglalakad pagkatapos kumain ng prutas ay nakatutulong sa digestion. At kapag maganda ang takbo ng tiyan, mas epektibo ang pagsipsip ng nutrients. Ngayon, kung titingnan mo ang lahat ng napag-usapan natin sa buong video series na ito, makikita mong ang solusyon sa panghihina, pagiging malilimutin, at kakulangan sa gana ay hindi laging nasa gamot. Minsan, nasa mga bagay na simple lang, gaya ng prutas na matagal na nating nakikita pero hindi natin nabibigyang halaga. Hindi mo kailangang maging perpekto sa pagkain. Hindi mo rin kailangang sundin itong plano araw-araw ng eksakto. Ang mahalaga ay may direksyon ka, may goal ka, at sinisimulan mo ng alagaan ang katawan at utak mo sa natural na paraan. Ang gusto ko, pagdating ng susunod na buwan, bumalik ka sa comment section ng video na ito at sabihin mo sa akin kung ano ang nabago sa katawan mo. Baka mas bihira ka ng mapagod, baka mas malinaw na ang utak mo, baka mas magaan na ang loob mo araw-araw. Kung mangyari man yan, alalahanin mong hindi ito himala. Desisyon mo yan, desisyon mong alagaan ang sarili mo, hindi dahil may sakit ka na, kundi dahil gusto mong maiwasan ito. Sana gawin mo itong routine, ituro mo rin sa iba. Sa asawa mo, kapatid, anak o kaibigan mong pareho mong may edad. Baka sila rin ay nanghihina at hindi alam kung saan magsisimula. Ipadinig mo sa kanila ang mensaheng ito na hindi pa huli para palakasin muli ang katawan, linawin ang isip at maging mas masigla kahit anong edad. Kung gusto mo pa ng mga ganitong natural at practical na tips, pwede mong isubscribe ang channel na ito. Dito, ang goal natin ay simple lang. Hindi lang basta tumanda, kundi tumanda ng masaya, malakas, at may gana pa sa buhay. Maraming salamat sa pagsama mula part 1 hanggang ngayon. Kung nakarating ka hanggang dulo, i-comment mo ang salitang prutas lakas buhay para malaman kung kasama pa rin kita hanggang huli.